Kakaiba raw ang pakiramdam na patuloy na nararanasan nitong si Madel. Ang kwento ni Madel, hindi pangkaraniwan yung kanyang mga nakikita. Pero imbis na pansinin niya, dinededman niya na lang. Ano kaya yung mga nakikita naman ito si Madel? Pero ang hindi inaasahan nga netong makakausap po natin ay ang kanya mismong anak ay meron din palang kakayahan na kaparehas ng sa kanya. Madalas daw kasi may makita o nakakausap at nakakalaro pa nga ang isa sa mga anak niya. Pakiramdam tuloy nitong si Madel ay nagbukas din daw ang third eye ng kanyang anak. Kaya naman labis ang kanyang pag-aalala ngayon. Mula sa Valenzuela City, 30 years old, kausapin na nga po natin si Madel. Madel, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, sir. Madel, kanina sinasabi mo may mga nakikita ka na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Pwede mo bang kwentuhan kami ng mga karanasan mong ganito? Oo nga po, sir. Kasi madalas nung medyo bata-bata pa ako, may mga nakikita akong, siyempre hindi nakikita ng normal na tao. Although alam ko naman yun na kakaiba, kaso hindi ko lang madalas talaga pinapansin. Kasi unang-una, parang hindi ko mawari pero syempre, maramdaman mo na kakaiba. Tumatay yung balahibo mo. O, Ate Madel, o ganon. Tapos, Ate Madel, mga ilang taong ka nung una mong naramdaman? Nung una kong una mo naramdaman nakita pala? Siguro, mga nasa 18 ako. 18 years. Dalaga na. Pwede bang i-describe mo sa amin, ano ba yung nakikita mong yun na hindi nakikita ng ibang tao? Siyempre, nung bago-bago pa lang, natural, nakikita mo kamo eh. 'Di ba? Nararamdaman mo. Nagtatanong ka ba sa katabi mo, sa kaibigan mo, sa kapamilya mo kung nakita nyo rin ba yun? Naramdaman nyo ba yun? Hindi ako nagtatanong sa mga kaibigan ko kasi baka sabihin nila gawa-gawa ko lang. Pero ang alam ko, yung mama ko rin, nakakakita rin din siya. Minsan naririnig ko nagkukwento siya, naririnig ko, pero hindi niya alam na naririnig ko. Kaya minsan yung nakikita ko, sabi ko, bakit pati ako nakakakita? Nung ganon. Hindi. Sabi mo, nakikita rin ng mama mo noon, pero babalikan natin yan, at naririnig mo rin. Ano ba itong nakikita mo, ate? Mga figure ba ng tao? Ito ba ay parang mga hangin? I-describe mo nga sa amin para ma-picture namin kahit nakikinig kami ng radyo o kahit kami ay nakikinig lamang rin sa'yo sa ating live streaming. Okay, kasi po yung mama ko, dati, mula noon hanggang ngayon, isa siyang embalsamadora. So, minsan, yung mga na-embalsamo niya, siyempre nakikita niya yung mga itsura. Patapos, pag sinagabihan or the following day, the other day, sabi niya, parang ito yung na-embalsamo ko. Pero hindi niya kinikwento sa aming magkakapatid dahil ayaw niyang matakot kami. Pero hindi niya alam na naririnig namin. Naririnig ko kasi ako yung panganay. And then one time, ako po, siguro mga madaling araw, meron po akong nakitang hugis kamay. Hugis kamay? Saan to? Sa bahay nyo? Pero kamay talaga, sa bahay, sa bintana na pilit niyang ino-open yung aming door. Yung mga ganong. Ako, bata pa ako that time, hindi ko ma-figure out, pero ang kamay nun, hindi siya natural na kamay lang ng tao. Anong itsura? Anong itsura? Describe mo nga. Siyempre, may mga, yung, hanggang ngayon naaalala ko pa yun. May mga balahibo, yung may mga bakuko. Basta, para sa akin, nakakatakot na itsura. Tapos, sinigurado mo naman na hindi ka nananaginip nung oras na yon. Oo, siyempre. Hindi, hindi talaga. Kasi, madalas, sinasamahan ko yung mama ko pag nag-e-embalsa mo yun ng mga kahit anong oras o kaya madaling araw o kaya hating gabi. Yes. Ganon. Oo. Ayan, para ho sa mga nakikinig, ano ba yung nag-e-embalsa mo? Pasintabi po sa mga nakakaunawa at mga nanananghalian, sila po yung naghahanda nung mga namatay nating mga kapwa. Okay? Sila yung naghahanda, nag-aayos, at kung ano-ano pang gagawin doon para mabihisan. Yan, sila yung mga nag-e-embalsa mo, na mga namayapa na.
O yan, baka kasi Oo, may opo. mga nakikinig sa atin, di naintindihan. Eh, yung iba, masyado naintindihan, baka naman di na makakain. Pasintabi po. Pasintabi po sa ating mga tagapakinig. Ano? Pero, eto na, mapunta na tayo sa'yo. So, hindi mo pinansin, kahit nga sabi nung nanay mo, pagka mayroon siyang inayusan noon, para nakikita niya pa. At saan niya nakikita? Sa bahay? Na parang binibisita pa Opo, sa siya? bahay. Kasi, opo, minsan parang hindi maganda yung tingin sa kanya. Siguro, Mm. nung pag-inbound sa ganong tao, baka hindi nila nagustuhan. Hindi na, Yung hindi mga mo ganong ginandahan bagay. ang makeup ko. Ganyan. May mga ganun din pala. Ang taray ha. Hanggang kabilang buhay pala, merong Opo. mga parang hindi mo inayos ang ano ko. Parang hindi nakangiti ang labi ko. Hindi ko gusto ang pink na lipstick. Tapos bibisita pa sa nanay mo. Tapos mapunta na tayo dito sa'yo. So, ikaw naman, naging iba naman yung trabaho mo, tama? Ay, hindi po Ah, ako hindi. gumaya kasi Oo. parang na ano ako eh. No, ano naman na Medyo naging career? Ano naging career mo, Ate Madel? nasa field ako ng ng pharmacy. Sa pharmacy No. naman ako. Ayan. Pero, ganun pa man, hindi mo natakasan yung mga nakikita ng nanay mo at Opo. ikaw rin mismo nung mas bata ka pa. Ano na nga itong Opo. medyo na-alarma ka na parang bukas na naman yung third eye ko. Opo. Kasi minsan sa bahay namin, walang mga bata. Wala, nasa school lahat. Parang mayroon akong nakitang bata, may Mhm. nasulipan akong batang naglaro ng bola, yung mga gano'n na wala naman akong kasama. Oo. And then naramdaman ko na siyempre yung hindi magandang mga pakiramdam that time. Mhm. Kasi ako natakot ako pero hindi ko talaga pinansin na lang. Kasi pagpapansin mo, mas lalo ako matatakot kasi mag-isa lang ako sa bahay. Mm-mm. Pero So, anong talaga ginagawa mo? alam ko hindi ako nagkamali sa mga nakikita ko. Oo. Sa So, anong ginagawa mo, siyempre, Ate Madel? Nagdadasal ka na lang? magdadasal talaga tayo na siguro may mga gusto, yung mga ganun sigurong mga may mga gusto silang iparating sa atin Mhm. na siguro baka gusto nila ipagdasal or ipagsindi natin sila ng kandila. Baka Yes. sa ganun sa bahay na yon na medyo kung nasaan may nangyari sa kanilang hindi maganda. Oo. Yung mga hindi naman kasi yung mga yan nananakit actually or what. Yun. Kung magpaparamdam sila hanggang doon lang na para sa akin, may gusto silang sabihin. May Mm. gusto silang mensahe. Yan. Diyan nga, sa mga sinasabi mong yan, sabi mo, hindi naman sila nananakit, although minsan parang masama yung tingin. Ate Madel, doon sa mga na-encounter mo, ikaw na lang personally, no? Lahat ba ng mga nagpaparamdam o kadalasan ba ay parang galit sila, merong gustong sabihin, merong sinasabi nung iba na merong unfinished business, ganyan. O kaya naman, yung iba naman, dumadalaw lang para nag-hello, parang ikaw lang talaga, yung nagkakataon lang, ikaw yung nakakakita. Sige nga, ano ba? May mababait din naman? Based sa experience ko, dasal ang kailangan ng mga yan eh. Dasal, tapos ipag-pray mo lang sila na baka hindi pa sila matahimik. Although hindi naman sumasagi minsan kahit sa panaginip, hindi naman. Okay. Hindi naman sila sabihin mong wala akong experience na gano'n. Talagang nagpapasin lang. So, syempre, tayo, bilang nandito tayo sa mundo, nandito pa tayo. So, ang maitutulong lang natin sa kanila is ipagdasal na lang natin yung kaluluwa nila. Mhm. Para, syempre, diba, manahimik din sila. Manahimik na lang sila or makakarating sila kung sa patutunguhan nila. Maging yung sa final payapa. destination. Mhm. Opo, maging payapa. Oo. Eto Yun yung nasa... usually na ginagawa ko and at the same time, sinisindihan ko rin sila ng kandila. Yan. Ate Madel, merong nasa linya natin para sa kanya namang astig comment o astig advice, si Shari ng Bulacan. Shari, magandang tanghali sa'yo. Ano ba? Astig, ano ba? Ay, may busina ang intro, ha? Shari. Parang, hindi naman ba ikaw yung binusinahan no? Baka nasa gitna ka ng kalsada, ha? Okay. Sige, ano ba ang astig comment mo, astig advice para kay Ate Madel? Ayun, sabi niya nga magdasal na lang. So, ganun din po ang sasabihin ko. Kasi pagtibayin niya na lang po yung faith niya kay Lord. Kasi ganyan din po kasi yung katrabaho ko. Actually, nakakakita din siya. So pag nakakakita kasi siya,
may mabait, tapos may hindi mabait. So, may itim or may white siyang nakikita. So, ano ba yan? Tao ba yan? O parang duwende yan hindi. Iba yun hindi. Iba. Mga kaluluwa din po, ayan. Okay. So, ang ginagawa niya na lang, hindi niya pinapansin. Para kasi kapag nilapitan ka nila, iwasan mo po, parang ganon. Kasi kapag the more na nilapitan ka, the more na papansinin mo sila, lalapit-lapitan ka talaga. So ang ginagawa niya na lang kapag ganyan, iniiwasan niya, then nagdadasal po siya. Yung pinagdarasal, iniiwasan. Yes. Okay, gano'n. Yes. Kasi nga, pagka nagpakita ka ng interes, talagang kumbaga, ang tao, pagka naghahanap ng kakwentuhan at nakipagkwentuhan ka, hindi ka iiwan yan. Tama? Yes, tama may ganun po. din yung katrabaho mo, Chari, ha? Maraming salamat. Tanong nga natin si Ate Madel. Ate Madel. Ate Madel. Opo, sir. Nandito pa po. Narinig mo yung sabi niya ni Chari na yung katrabaho niya raw? Opo. Tama ba na gano'n kapag lalo ka nagpakita ng interes, lalo kang mas mababalik-balikan? Parang, pag lalo kang nagpapakita ka mo ng takot sa kanila. Okay. Ng takot. Basta yung weapon lang natin na tayong mga nabubuhay, is prayer lang. Oo, yun talaga ang panlaban natin. Ngayon, sinasabi mo na pati yung anak mo, ilang taon na yung anak mo, Ate Madel? Ngayon, nasa 11 na po siya, yung bunso. Ano ba to, babae, lalaki? Babae lahat. Babae sila lahat. Babae po lahat. Tapos itong 11 years old, ano naman ang sinasabi niya sa'yo? Actually, wala siyang sinasabi, pero napapansin ko na parang minsan may nakakausap, minsan parang may nakikita siya, hindi nakakausap niya, kahit alam kong wala naman. And then, pag tinanong ko naman siya, hindi naman niya ako masagot. So, pero ako, may idea na ako, kung siguro ka ako, baka mamaya, meron din siyang nakikita. And gusto ko sanang mangyari is, sana wala. So, sabi ko, baka mamaya is, parang third eye ba? Parang ganon. Nagkausap na ba kayo? Sana. Nagkausap na kayo ng anak mo, ate? Madalas kasi bunso yun. Madalas kong kasi bunso. Hindi ko po pwedeng pag ganyan, lang. Ang gusto ko lang sana, magsabi siya. Siguro hindi ko alam, baka sinasabihin siya, huwag ka magsasabi sa ganito, huwag ka magsabi sa mama mo. Baka mamaya nagsasabi na pag nagsabi siya, hindi na ako magpapakita. Baka parang ganun. Kasi madalas nasa bahay lang, hindi naman lumalabas, wala rin kalaro. Yun. Pero yung sinasabi mo, may kinakausap nga siya, may mga ganyan, nangyari ba sa iyo yan dati? Kanina sa kwentuhan natin, parang hindi naman. So, kaya tinatanong ko, nakakausap mo ba yung bata? Natatanong mo ba siya sa kanya mga experiences, sa mga karanasan niya? O sino ba mismo yung sinasabi mong kausap niya? Baka naman ate, alam mo yung pagka kumakanta lang tayo mag-isa, buka-buka yung bibig. Baka yun lang naman nakikita mo, ikaw talaga. Sana nga po. Yung ganun lang. Para wala akong maging problema. Kasi, siyempre, bata pa eh. Oo. Bata Ako kasi mga teenager, late ang mga 18 na kasi ako. Nung na-experience mo yung ganyan, Pero syempre, huwag tayong pakakakampante. Ayan, hindi naman sa sinasabi natin, Ate Madel, hindi sa sinasabi natin na hindi tayo naniniwala sa mga third eye, na mga gift na ganyan, Ayan, hindi din tayo sa sinasabi na tiwalang-tiwala naman tayo. Oo nga, ganyan din ang meron ng anak mo. Pero alam mo, yung sa nangyayari sa anak mo naman ngayon, sabi mo hindi siya naglalabas ng bahay, wala namang masyado nakakalaro, maganda nakausapin mo. Kung sakali siya ay nakikita mo nagsasalita para may kinakausap na, di ba baka gumagawa na siya ng mga imaginary friends sa loob ng bahay kung wala siya masyadong barkada sa labas. Ikaw na nanay ang mag-step up. Ikaw, kausapin mo naman siya, ha? Lagi, yun ang ginagawa ko. Kumbaga, hanggat maaari, lagi kaming magbabanding pag nasa bahay. Tama yan. Dahil ako... hindi ma-divert sa ibang bagay yung niya. Dahil ako, Ate Madel, at sa mga nakikinig, meron din akong confession para sa inyo. Dahil yung pangalawa kong anak na babae, na si Athena, she's 13 years old. Alam mo, nakikita ko nga rin yan. At alam ko marami po ang mga nakaka-experience na ito,
Pero ako, alam niyo yun, parang nga may kinakausap, parang may Opo. kinakantahan, para pa nga may sinasayawan eh. O tapos nung May nilapitan, kalaro po. oo, nung nilapitan ko at sinabi ko, anak, sino ba yung, ano ba yung ginagawa mo? Sabi niya, Daddy, huwag ka maingay, nagti-TikTok ako eh. Yung pala yun. Oo, nasa isang sulok. Ayun. Nasa isang sulok, Ate Madili. Hindi kaya ganun din ang ginagawa ng anak mo? Yung akala mo may kinakausap, pero yung pala nagti-TikTok lang dun sa... Ha? Hindi kaya? Ha? Sana, kung ganun po, di wala po sanang problema sa akin yun. I-check Kung mo, baka... ganun po sana po. Oo. I-check mo, baka may cellphone sa harap. Oh, may mga ganyan na kasi ngayon eh. Minsan yung para magsasalita lang, may gagayahin sila, akala mo sila. Tapos mamaya makikita mo, aba may TikTok na pala siya, nagpapatawa pala sa TikTok, o kaya sumasayaw-sayaw, kumakanta, 'di ba? Ganon. Para wag kang nag-overthink din, para hindi ka rin nag-aalala. Pero ang pinakamaganda diyan is communication. Since may experience ka nga kamo sa pagkakaroon ng third eye, ay magabayan mo rin yung bata. Malay mo, talagang ito. Ewan ko lang, ang dami ho kasing bigla na lang susulok tapos bigla may gagawin. Yung pala nagti-TikTok. Ay siya, ewan. Pero eto, basahin ko lang ang ilan sa mga astig advice. Sabi ni Chris Ann Silvano, sabi niya, Ate Madel, magdasal ka lang po palagi para maging matatag at matapang ka sa mga nakikita mo na hindi tulad namin. Ayan. Sabi naman ni, ano to? Ayan, si Rondi Ababaw, sabi niya, #astig advice ko, kaya Ate Madel, ipasara nyo na ang third eye ng bata. Mahirap kapag tumungtong siya sa tamang edad, habang buhay, madadala niya yung takot. Seek spiritual advice din para suportahan din yung anak mo na hindi na ulit ma-experience na makakita ng mga creepy creatures o mga ligaw na mga kaluluwa. Ayan, gabayan mo yung anak mo ha, Ate Madel, at patuloy tayong manalangin, of course, sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Amen.